Okay guys, good evening. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At ngayon po, tingnan natin itong pinakabagong review, pinakabagong ang tawag nito mga kaibigan, itong tinatawag na survey ng mga senador. So makikita natin dito mga kaibigan na ito yung mga pangalan ng mga senador na makikita nyo. At ito yung mga nangunguna sa Magic 12 mga kaibigan kahit saang survey po na gagawin dito sa bansa natin na mga senador. So ngayon makikita natin na bakit nga ba nire-review natin itong usaping ito, itong topic na ito. Dahil po yan mga kaibigan na napaka-importante po itong makikita natin na mananalo itong PDP laban ng mga senador dahil sila na lang po yung pag-asa na maisalba itong si VP Sara doon sa Senado. So makikita natin mga kaibigan, laging sinasabi nga ng mga senador na tumatakbo na under PDP laban na kailangan silang manalo para maproteksyonan itong si VP Sara doon sa Senado mga kaibigan. So makikita natin na ang kanilang ilang panalo mga kaibigan ay nagbibigay ng proteksyon nitong ni VP Sara na hindi po siya ma-impeach sa kaniyang pwesto bilang pangalawa sa pinakataas na posisyon sa bansa natin. So tingnan natin yung number 1 mga kaibigan, si Erwin Tulfo. So siya yung nangunguna. Pangalawa si Ping Lacson, pangatlo si Soto Vicente, si Tito Soto. Tapos sa pangapat si Marcos Maria Imelda. Sa panglima Binay. Pang-anim Bong Revilla. So Marcos Maria Imelda, si Amy Marcos yan mga kaibigan. Pang-anim Bong Revilla, pang-pito Tulfo. Pang-walo Christopher Bongo Cayetano, pang-siyam pang-sampu Aquino Paulo Benigno, si Aquino mga Bamakino, pang-11 Villar Camel, pang-12 Leto Lapid. So dito makita natin mga kaibigan sa survey na yan na nangunguna talaga itong mga Tulfo brothers at saka kang Lacson. So itong mga re-elected na mga senador mga kaibigan, malakas talaga ito. At makikita natin dito na kulilat na yung PDP laban at isa lang ang nakakapasok sa dati. Pumapasok si Senador Bato. So ngayon hindi na nakapasok sa survey dito mga kaibigan at yung pinaka-final dito na survey sa pagdating na ng eleksyon. So sa pagdating ng eleksyon mga kaibigan, so makikita natin yung final na survey. So nationwide po ito mga kaibigan na survey po na ginawa ng DZRH pre-election survey, second wave mga kaibigan, from March 8 to March 10, 2025. Okay, sample survey. So nationwide margin of error. So makita natin dyan mga kaibigan na wala na. Nakikita natin na nahihirapan na talaga itong PDP laban. So, marami ng mga problema na umabot sa kanilang partido mga kaibigan. Nawalan pa sila ng leader na Presidente Duterte at meron pa silang problema doon na kailangan nilang matugunan itong problema na yan mga kaibigan dahil kung hindi yan matugunan ang problema na yan, so magkakaroon talaga ng problema sa hinaharap itong kampo ni Presidente Duterte. So ngayon, usap-usapan kasi mga kaibigan na lumabas na mayroon daw warrant of arrest na darating kay Senador Bato. So ito yung komento ni Senador Bato mga kaibigan. So makikita niyo sa screen. Ito yung komento niya sa kanyang warrant of arrest, posibleng warrant of arrest na dumating laban sa kanya. Kung wala tayong makita na hustisya dito sa bansa natin, bakit ka susuko? Sinasabi ni Senador Bato mga kaibigan na kung walang hustisya na makukuha niya sa ating bansa, hindi siya susuko. Tingnan natin kung makikita natin na may glimmer of hope na yung Supreme Court ay talagang kawan siya, na talagang panindigan niya ang kaniyang panindigang independente, kung ipapakitang tatayo din yung Senado kung anong dapat, I will evaluate. So sinasabi ni Bato na wala pa siyang desisyon kung sakaling ano man yan, basta yung importante, kung makikita niya na walang hustisyang makukuha nito sa bansa, hindi siya susuko. So, hindi na kailangan evaluatin yan mga kaibigan kung
Alam naman talaga yan ni Senador Bato na itong problemang ito ay hindi na kailangang evaluate dahil nagsabi na yung Malacanang. Ano yung sabi ng Malacanang? Sabi ng Malacanang na kung ano yung ginawa nila kay President Duterte, ganun din yung gagawin nila sa mga co-perpetrator ni President Duterte sa kanyang war on drugs. So, co-perpetrator mga kaibigan, kasama, kasi kasama to si General Bato, si Albayalde. Itong si General Albayalde mga kaibigan, itong si General na sumunod kay Senador Bato, so wala naman siyang problema. Sabi niya, handa siyang sumuko. Pero si Senador Bato hindi sa susuko mga kaibigan dahil siguro ayaw niyang makulong doon sa ICC. So, sinasabi pa niya na sasamahan daw niya si si President Duterte. Pero iba pala mga kaibigan pag darating na talaga yung punto. Hindi natin alam kasi Senador Bato po ngayon ay hindi po nakikita kung saan na po siya ngayon dahil hindi man sinasabi niya nagtago siya pero sinasabi niya na nandito lang siya sa bansa ng kampanya mga kaibigan. So yan, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan at more power po at shalom po sa inyong lahat.